Yan. Ha? Kahit tiyap-tiyapin ka niyan, mabubuo yung katawan mo. Bubuuin niya ng Diyos. Ayon sa kanyang kapangyarihan. Ang ikatakot mo ay yung pumapatay ng Espiritu. Praise the Lord! Amen! Nakinig ka, Jerome. Takot ka ba sa gabi lumakad? Baka may adik dyan. Pero yung ginagawa mong paninigarilyo, hindi mo kinakatakutan. Na ang Diyos ang katingin sa iyo, yung katawan mo hindi sa iyo, templo yan ng banal na Espiritu. Hindi ka doon takot. Kung takot ka, noon hindi ka takot, ngayon takot ka na sapagkat alam mo na. Ha? Alam mo na yung katawan mo, templo ng banal na Espiritu. Alam mo ba? Ha? Nasa iyo na banal na Espiritu? Wala pa. Kung nasa iyo na, malakas ka na dapat. Purihin na Praise the Lord! Amen! Purihin natin yung kapinansin ng banal na Espiritu, mariresist ninyo na ang devil. Kasi yun ang tutulong sa inyong mariresist. Ha? Kaya hindi nyo unang-unang sa lahat ang Holy Spirit. Ha? Magkakaroon ka ng buhay kapag nasa iyo, taglay mo na ang Holy Spirit. Praise the Lord! Amen! Patuloy na hingin ang biyaya ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Mahirap lang yan sa umpisa. Tingnan nyo, ang pagsasalita ko. Ha? Parang wala lang. Kaya yung kung bago ka sa faith, wala kang makukuha dito. Wala. Kasi wala eh. Parang wala lang. No? Kaya sikapin ninyong mataglay nyo yung Holy Spirit. Yun na. Para sa iyo ng Holy Spirit, ang kompleto ka na. Purihin na dyan. Praise the Lord! Amen! Ha? Hindi ka na pupunta dun sa bundok. Doon sa kung saan-saan. Okay lang yun. Makipag-usap ka kay God doon sa mga ganong lugar. Okay lang yun. Pero yung hahanapin mo pa siya, no. Andito siya. Praise the Lord! Amen! Pwede ka mag-worship sa tabing dagat, sa gitna ng dagat, sa bundok, sa kabundukan, sa kuweba, pwede. Pino-worship mo si God, pero yung hahanapin mo si God, hanapin mo siya dito. Praise the Lord! Amen! Ha? Puro ka sama ng loob, hingin mo sa Diyos ang kapatawaran. Doon sa mga taong nagkasala sa iyo, patawarin mo. At doon sa mga ginawa mo ng kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Ha? Pag nagawa mo yan, luluwag ang iyong kalooban, at sigurado ka, ang mag-i-stay dyan ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Praise the Lord! Amen! Kaya doon sa mga, sige nga, sino ang may sama ng loob dyan? Ha? Sino? Yung 13 days na yun, kabog na kabog ang titik. Gano'n ang pagbayo ang pag-test sa akin. No? Grabe. No? Pati yung mga anak ko sa church, nayanig din. Ha? Nayanig din sila. Pero grabe talaga sikat. Ang sarap. Praise the Lord! Amen! Kasi ako, kahit anong trial, sa dulo, bibitawan ko pa rin ang gustong marinig ni Satanas. Sasabihin ko, di baling mawala tao, wag lamang si Jesus ang mawala sa buhay. Praise the Lord! Amen! At yun ang dapat. Imaginin mo yun. Pag pawalan ako ng kausap ko, huwag banggitin ang God, ang God, ang God. Pwede ba pag nag-usap tayo, huwag mong banggitin ang God, ang God, ang God. Sabi ko, paano? Yun ang bukang bibig ko eh. Kasi kung ano bukang bibig mo, yun ang laman. Praise the Lord! Amen! Subukan mo, yung isang palamura. Gulatin mo. Murahin ka, may kasama sa pukpa. Sapak. Kasi yan ang laman ng dibdib niya eh. Ako dati, nasubukan ko yan. Dalaga pa ako, pag inulat ako, naku, may suntok ka. Talagang may mura kasama. Kasi nagulat ako eh. Ha?
Gusto ko siya saktan kasi ginulat niya ako. Ginulat lang naman ako. Hindi naman ako binulaga lang ako. Noon yun, ha? Ay, dinaanan ko yan. Subalit, nung nagkaroon ako ng 2 anak, ayaw na ayaw kong ibukan ang bibig nila yung mura. Talagang, dugo ang labi niyan, mga yan. Ha? Dugo. Kasi, ang bibig, hindi yan ginawa ng Diyos sa pagmumura. Ha? Ginawa yan ng Diyos para parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng labi na yan. Praise the Lord. Amen. So, sa mga malalambot pa sa faith, tingnan mo si Jocelyn. Ang tatay niya, kaaway niya dati, ha? Si Jocelyn. Ha? Kasi ni Jocelyn noon, siga-siga siya sa tatay niya. Ngayon, siga pa rin siya. Kaya lang hindi na siya yung dating Jocelyn. Kasi kahit maging siga siya, natutuwa na ang tatay niya sa pagiging siga niya. Sapagkat ang pagiging siga niya ay ang pagdadala niya kay Jesus. Praise the Lord. Amen. Sabi ng tatay niya kagabi, ay, handa ko na yung mga damit mo, huwag ka na umuwi. Kunin mo na dito damit mo. Ha? Sabi ko kay Jocelyn, nalayan. Eh, di kunin mo. Sabihin mo, papasok ka na sa kumbento. Ha? Yung stay ni Jocelyn, kaya nyo ba yun? Kaya nyo? Para na silang magkapatid ng tatay niya. At mapapagkamalan yung mag-boyfriend sila. Kasi kung kausapin niya yung tatay niya, parang body-body lang. Di ba? Kasi ang magulang dapat naman, hindi mo ilalagay yung sitwasyon na, ay, nakakatakot ka. Kundi ikaw ay isang respetadong magulang. Di ba? Respetado na pwede kang maging kaibigan. Sa panahon na ang anak mo ay naguguluhan. Praise the Lord. Amen. Sabi ko sa mga anak ko, oy, bago ka lumabas at sa ibang tao ka humingi ng tulong sa problema mo, andito si mama. Ha? Kung kilala mo yung magulang mo, magtitiwala ka. Di ba? Kaya kilalanin nyo ang parents nyo, kilalanin nyo ang magulang nyo. At tanongin nyo, ano po ba ang ayaw nyo sa akin? Ha? So, ang ibig sabihin ng kaibigan, ang sanlibutan ay yung pag-tolerate sa mali. Amen. Praise the Lord. Amen. Ha? Lahat ng mali sa sanlibutan yan. Ha? Paano hindi naman kayo maguluhan? May mali bang ginawa ang Diyos? Aba ay wala. Praise the Lord. Amen. Kaya kung ang mali, ang dala-dala mo ay talagang maliwanag na taga-sanlibutan ka. Amen! Praise the Lord. Amen. Wala naman ang kaguluhan. Ha? Wala na maraming tanong. Simple, ano pa naman? Hindi niya naiintindihan. Perfect. Ang ginawa ng Diyos. Nag-scratch pa siya sa paggawa niya ng bagay na ginawa pa niya ang bituin. Ay, mali. Ganyan. O, inulit-ulit niya. Nang ginawa niya ang dagat, ang lupa, meron bang inulit? Ala, bawat gawa, perfect. Praise the Lord. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, hindi na kayo dadaan sa mga tinik-tinik na yan kung maliwanag ang bawat hakbang niyo. Amen? Praise the Lord. Amen. Kaya nga kayo ay maagang tinawag ng Diyos sa kaliwanagan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Hindi natin agad nasusumpungan yung tamang dapat paglagyan. Praise the Lord. Amen. Ha? Kagaya ko, ang dami kong pinuntahang mga gawain ng Diyos sapagkat naghahanap ako. Hinahanap ko siya. Ha? Kaya nga sumulat ako sa kanya eh. Kaya nga yung mga gusto sumulat kay God, gawa kayo ng letter, lagay niya sa altar. Ha? Pero yung letter na yan, gusto ko sa langit dalhin.
Hindi ko alam ang address. Heaven. Heaven. Paano mapapalapit sa langit yung letter? Tatapon ko pataas, babalik niya sa akin pababa. Hindi yun joke. Totoo yun. Talagang sumulat ako. There Jesus Christ. Hindi ko mga alam yung Yahweh nun eh. Siyempre, bata, hindi ako mababasa ang Bible. Elementary. Pero yung Jesus Christ, siyempre alam. Ba? Simbahan eh. Dear Jesus Christ, gusto ko pong makilala ka. Gusto ko pong makaawa sa kahirapan. Yun ang mga unang tanong na nagtanda ko pa po. Ano-ano pa yung mga kasunod nun? Gusto ko mabago ang buhay ko. Paawa sa kahirapan. Gusto ko makilala ka. At gusto kong makapasok sa langit. Praise the Lord. Amen. Elementary ako naman. Meron yung mga elementary ngayon na maiisip yun. Meron siguro naman. Kasi ako nga nangyari nga sa buhay ko, di ba? Pero sa panahon ngayon, na busy-busy na, ang mga bata na sa television na, pauwi ng bahay. Pero meron din hindi na nanonood. Yung mga strict talaga yung parents, no? Yung kayang i-handle talaga yung mga anak. No? Kasi kung mahalaga sa isang bagay, pagtutuunan mo talaga ng pansin yan. Di ba? Kaya nga tayo pinagtuunan ng pansin ng Diyos. Praise the Lord. Amen.